Today we will be talking about Proverbs. Pakisabi nga po, Proverbs. Ayan. Yung Proverbs po, isinulat po siya ni King Solomon. He is the wisest man ever. Pinakamatalino sa lahat. Ang tawag nga po sa Proverbs ay wisdom literature. Ibig sabihin, tungkol lahat to sa karunungan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi porke matalino, marunong. Patunayan po natin. Hindi porke maraming alam, marunong. Patunayan po natin. Pakinggan niyo po ako ha. Sino po dito ang alam, mabuti ang exercise? Yung iba, wala talaga. Ulitin ko lang po magtataas po kayo ng kamay, o di kaya mag-opo po kayo, or yes, kapag totoo po yung sinabi ko. Mabuti po ba sa katawan ng exercise? Yes. Sino pong nag-exercise? Ilan lang, di ba? Yung nagsabi ng, yes, mabuti. Pero hindi ginagawa. Kasi alam niyo po yun, alam natin na mabuti yung exercise, pero di natin ginagawa. So, iba yung alam sa marunong. Isa pa. Sino po dito alam na masarap ang crispy pata? Yes. Sino dito yung may maintenance na? Yan, maintenance. Yan, mga may maintenance, amlodipine, Neo Black, no? Pag wala, pineapple juice na lang, di ba? Pero kahit may maintenance na, sino pa rin kumakain ng ng crispy pata? Ay, yan, Nanay Josie, di ba? Josie. Yan, si Nanay Josie ay kumakain pa rin. Kasi, iba yung alam mo sa ginagawa mo. Yun yung pinagkaiba ng knowledge tsaka wisdom. Ang knowledge, alam lang natin. Sabi nga po ni Apostle Paul, knowledge is head knowledge and knowledge pops up. Kaya nga po delikado yung maraming nalalaman pero hindi naisa sa pamuhay. So ang target po natin dito, sabi mo sa katabi mo, hindi para maging matalino. Yan. Ang target natin dito, hindi maging matalino. Kasi ang talino nakukuha sa eskwelahan. At kung totoo po na yung talino ang makakapagbago ng buhay, bakit maraming matalino sa kongreso pero magnanakaw? Yung iba, pangiti-ngiti lang dyan. Tatakbo pa lang SK, no? Yung kaya pala namamansin na, di ba? Di ba? Maraming mga tao matalino pero misplaced yung talino nila. Tayong mga Kristiyano, matatalino rin po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Matalino na yan. Natuto na nga yan eh. Yung iba, hindi masyado. Parang hindi naman natuto to. Pero ang mahalaga, hindi lang talino, kundi ina-apply natin kung ano yung ating natututunan. Kaya po ngayon, mga kapatid, pag pinag-aralan po natin yung Proverbs, we will see this as principles in life. Hindi po siya absolute. Ibig sabihin, kapag nagbasa po kayo ng Proverbs, tignan nyo po siya, hindi po siya absolute. Hindi po yung pag ito ginawa ko, ito mangyayari. Pero principle siya. Ibig sabihin kasi, sovereign pa rin po ang Diyos, okay? Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun pa rin ang mangyayari. Pero, sinabi nito bilang prinsipyo. Ibig sabihin na natin mga 99%, pag ginawa po natin to, malaki yung potensyal na ito yung mangyayari. Okay? So, hindi po siya absolute, pero principle siya. Okay? So, kaya pag pinag-aralan po natin yung Proverbs, titingnan po natin dito kung ano po yung karunungan na makukuha natin mula sa buhay ni Solomon. Kasi sa totoo lang, si Solomon, siya yung pinakamatalino, pero marami rin siyang asawa. So, ibig sabihin, hindi porke matalino, magiging maayos ang buhay. Ang aim po natin, bilang mga Kristiyano, nakakakilala sa Panginoon, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, pag-aaralan natin ang aklat ng Proverbs. May noontime Proverbs po every 12:30. Pero ito po, gagawin po natin medyo thematic yung ating pag-atake sa Proverbs. And today, we will be talking about the subject, and our title for our message is, That's What Friends Are For. Hindi nyo alam yun? Parang ang tanda ko bigla. Kilala niyo po si John Warwick? Yan, si Dionne Warwick po kumanta yung That's What Friends Are For. Sabi nga nila, lahat daw tayo may kaibigan. Tingnan mo yung katabi mo. Kaibigan mo ba yan? Paplastikan lang kayo eh.
Pero alam niyo po, isa sa mga malalaking themes ng Proverbs, dahil hindi po siya naka-chapter-chapter, alam niyo po yun, hindi siya naka-block-block, hiwa-hiwalay po siya. Isa sa mga malalaking theme ng Proverb is about friendship. Kasi po, sabi nga po, no, tayo po ay ginawa, we are wired and made for relationships. Life is not intended to be lived isolated. Okay? Kaya nga po, hirap na hirap tayo nung panahon ng pandemya. Hirap na hirap tayong mabuhay nung panahon ng quarantine. Bakit? Kasi po tayo ay nilikhang mga, sabi nga ng mga sociologists, tayo raw po ay mga social animals. Okay? Pili na lang po kayo, yung social o yung animal, no? Pero ang sinasabi po ng mga sociologists, tayo po ay nilikha na for relationships. Okay? Kaya nga po ang hirap nung panahon ng quarantine, kapag ikaw na-isolate, di ba, para ang hirap-hirap, 14 days in isolation. Ako po, napunta po ako, nasundo po ako ng astronaut. No, nung panahon po, yung nasundo po ako ng astronaut. Unang-una, pagkasundo sa'yo ng astronaut, titignan ka ng mga kapitbahay mo. Diba? Mula ulo hanggang paa. Tapos ang malupit pa, nung pagkasundo sa'yo ng astronaut, kukunin ka ng ambulansya. Tapos yung ambulansya, hindi naman idediretso ka dun sa facility. Susundo pa ng iba yon. Magkakaroon ka ngayon ng friends, di ba? Mga sinundo kayo ng astronaut. Pero, after kang sunduin ng astronaut, dadaling ka sa facility. Ako po ay nadala sa World Trade Center. So siya, World Trade. Yan, hindi po ako nadala dyan sa munisipyo. Dito lang, doon po ako sa World Trade. 14 days po akong isolated doon. 14 days. Buti na lang mabilis internet doon. Yan, sabi ko nga, buti pa dito, mabilis internet. Mabilis po yung internet doon. Nakakonect ako through Facebook, to may social media. Pero imagine niyo po, kung walang ganon, ang lungkot siguro ng buhay, man, God. Diba? Yung iba pa naman sa inyo, extrovert. Diba yung mga extrovert, yung mga, may kilala po ba kayong extrovert? Yung hindi mapakaling walang kausap? Yung kahit hindi mo kakilala, mamaya close na kayo. Inaalokan ka na ng pabango. Mga tipong ganon, extrovert. Yung iba naman, introvert. Alam mo yun, nuknukan ng talagang mag-isa lang siya, masaya siyang mag-isa siya. Iba-iba po tayo ng personality, pero isa lang mahalaga, kahit iba-iba tayo ng personality, hindi ninais ng Diyos na tayo ay mabuhay in isolation. Sabi nga ng kanta ng mga Katoliko, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi po tayo po ay nilikha, yung nga pong Diyos natin in a relationship. Hindi ko po sinabi may karelasyon ang Diyos, pero po yung ating Diyos is a model of relationships, yung Trinity. May Father, may Son, may Holy Spirit. And because we are created into His image, kaya po kayo, ikaw at ako, naglolong tayo for relationships. And isa sa mga relationships na mabibuild natin ay pagkakaibigan. Yan. Tingnan mo nga po yung kaibigan nyo ulit. Yan, tingnan nyo. Kaibigan mo ba talaga yan? Proverbs 18 verse 1, sabi po dito, whoever isolates himself seeks his own desire. Grabe, no? Sabi dito, kapag daw ina-isolate natin yung sarili natin, nagiging self-centered po tayo. When we don't share our life with other people, ang nangyayari po, sinisik lang natin yung own desire natin. He breaks out against all sound judgment. Kaya nga po minsan kapag may mahalagang desisyon kang gagawin, huwag mong gagawin minsan nang mag-isa ka. Kasi madalas kapag mag-isa ka lang doon sa desisyon, hindi ka nagtanong sa iba, madalas self-centered yung desisyon na yan, at anong mangyayari? Minsan, ikapapahama ka niyan. Kaya nga po, ang buhay ay hindi minent ng Lord para mag-isolate tayo. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. For example, hindi ko po ite-take lightly itong example na to, pero for example, suicide. Wala po kayong nakitang nag-group suicide. Kapag po naiisip niyo yung mga suicidal tendencies, usually, mag-isa ka. Kaya ano makikita mo?
Tapos ito naman, ang kaaway naman, gagawin, bubuyuhin ka ng bubuyuhin. Mag-isa ka, nalulungkot ka, wala kang kausap, gusto mo nang magpakamatay, tapos ipapakita pa sa'yo yung tali. Tapos may isipan mo na lang magbigti. Pero ginagawa mo yan pag mag-isa ka. Kasi nawawala yung katinoan ng pag-iisip, usually, kapag mag-isa ka. Life is meant to be shared. Kaya nga po, kailangan piliin natin yung atin namang mga sasamahan. Kasi hindi lahat ng kasama, mabuting kasama. Yung iba, maboteng kasama. Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes wise. Alam niyo po yun, yung mga kaklase mo, nung nag-aaral naman po tayo lahat, yung iba nag-aaral, di ba, pagkatabi mo yung mga matatalino, feeling mo talino mo rin, di ba? Ba kaya gusto mo kagrupo, mga matatalino eh. Pero kapag ang kagrupo mo parang, kagrupo na naman to. Diba? Parang pabuhat na kagrupo, di ba? Kaya nga sabi dito, whoever walks with the wise becomes wise. Kaya kailangan piliin mo yung kaibigan mo. Pipiliin mo rin yung sasamahan mo, pipiliin mo rin yung magiging friends mo. Kasi baka yung iba dyan friends, pero friends lang pala with benefits. Friends lang pala kasi may makukuha sila sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yon. De joke lang ha. Pero ang mahalaga mga kapatid, kailangan we walk with the wise. Kahit hindi ka wise, pero sumasama ka sa mga taong wise, nahahawa ka ng kawaisan. COVID nga nahahawa ka eh. Wisdom pa kaya. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-small group ka na. Kasi sa small group mga kapatid, when we have a small group, when we have a fellowship, kapag may kaibigan ka dito sa church, kahit hindi mo alam yung parenting, pero may kaibigan kang dumaan na sa parenting, na paglagpasan nila yung parenting, parang nahahawa ka na rin sa wisdom nila. Kapag may kaibigan ka, may ka-small group ka dito sa church, na kahit dumaan ka sa pagsubok, pero yung kaibigan mong yun, napagtagumpayan na yung pagsubok na yan, at least may mag-encourage sa'yo na kayang mong pagtagumpayan yan sa tulong ng Panginoon. Kasi kapag sumasama ka sa wise, nagiging wise ka. Pero kapag sumasama ka sa fools, nagiging fool ka. Nagtataka ka ba kung bakit wala ka ng pangarap? Baka kasi lahat ng barkada mo, hindi naman nangangarap. Sorry po sa term ha. Marami po sa mga out of school youth, yung mga hindi po nakakatapos ng pag-aaral. Sabi po ng pag-aaral ito, ang barkada nila, madalas yung mga hindi rin nakakatapos ng pag-aaral. Marami po sa mga broken relationships, produkto ng mga kaibigan nilang nasa broken relationships din. Kaya po mahalaga yung mga sinasamahan natin. Sana po thankful kayo na meron tayong church na kahit hindi tayo mga perfect na tao, tinutulungan tayo ng Panginoong maging wise. Kaya po mahalaga po yung fellowship. Mahalaga po na magkakasama tayo. Proverbs 12:26, the righteous. Sabi po noon sa Bible study natin, lahat po tayo righteous na because it was credited to us by faith through grace. So the righteous, ikaw at ako, choose their friends carefully. Ang pagpili sa kaibigan, dapat mapili ka rin. Dapat choosy ka rin sa mga nilalapitan mo. Choosy ka rin sa mga kaibigan mo. Bakit? The way of the wicked leads them astray. Kapag ang kaibigan mo, yung mga ilalayo ka sa Panginoon, tiyak yan, lalayo ka talaga sa Panginoon. You become whom you associate with. Our friendship will shape us. Yung mga kaibigan natin will shape us. Kaya mahalaga, piliin ang tunay na kaibigan. Sabihin mo sa katabi mo, tunay ka ba? Ano po yung mga characteristics ng tunay na kaibigan? Sana po gamitin natin tong filter.
Okay? Gamitin po natin itong filter para po malaman natin ano ba yung mga characteristics ng tunay na kaibigan. Yan. Characteristics of true friends according to Proverbs, I will share to you 4 characteristics ng tunay na kaibigan. Marahil isipin mo yung mga kaibigan mo at isipin mo yung sarili mo bilang kaibigan sa kanila. Ako ba ay ganito rin? Okay, real talk lang po tayo ha. Number 1 is this. True friends bring care. 4 na si po ito. True friends bring care. Okay? Inaalagaan ka ng mga tunay mong kaibigan. Hindi inaalagaan sa bisyo, ha? Hindi inaalagaan sa mga maling bagay, pero inaalagaan sa mga tamang bagay. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang totoong kaibigan, aalagaan ka, ikikare ka, hindi dahil madali ang buhay, pero at all times. Meron ba kayong mga kaibigan na kaibigan mo lang nung sumasahod ka ng malaki? Tapos ngayong dumadaan ka sa pagsubok, wala na rin sila. Yung iba natatawa, pero minaalala na sila. Meron ba kayong mga kaibigan na nung panahon ng happy, talagang happy kayo lahat? Pero nung panahon ng sadness, nawala silang lahat. Kasi ang tunay na kaibigan, aalagaan ka at all times. In good times and in bad times. Kasi yun po ang tunay na kaibigan. So again, let's filter now. Meron ba kayong mga kaibigan na napapansin nyong kaibigan nyo kapag may 13th month pay lang kayo? Kapag malaki yung sahod, pag may pera, tapos nawawala rin naman. And let's filter too. Sa atin din. Kaibigan lang ba ako ng taong to kasi may nakukuha ako sa kanya? Kinakaibigan ko lang ba tong taong to kasi, ay, kailangan kaibiganin ko to para social din ako. Kinakaibigan ko lang ba to kasi may ulterior motive ka sa ibang tao? Kakaibiganin ko to, babakuran ko na to para friends na kami. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Kasi ang tunay na kaibigan dapat unconditional. In good times and in bad times, tunay na kaibigan. Yung loves at all times, no, it's in Hebrew it means loyalty. Pag loyal ka hindi lang sa magandang panahon, kundi kahit sa masamang panahon, loyal ka sa kaibigan mo. Ang tunay na kaibigan, loyal. May mga kaibigan po ba kayong kaya niyong malapitan sa oras ng pagsubok? Meron po ba tayong mga kaibigan, mga kapatid, na kaya kang alagaan sa mga oras ng walang-wala ka? Minsan lumalabas yung mga tunay na kaibigan, hindi kapag masaya yung panahon. Madalas yung mga tunay na kaibigan lumalabas kapag walang-wala ka na. Yung mga tipong sagad ka na sa sitwasyon mo, tapos biglang magpaparamdam. Tapos marirealize mo, ito pala yung mga tunay kong kaibigan. Madalas yung mga challenges in life, yun yung mag-filter kung sino yung totoo at sinong hindi. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Si Jesus nga dun sa 12 niyang kaibigan, may isang nag-traitor sa kanya. So, sa journey natin into friendship, into this life, meron talagang mga friends na iiwan ka. Meron talagang mga tao na ifi-fail ka. Si Judas nga friend ni Jesus yun. Pero ang mahalaga, kung anong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na mga kaibigan ngayon, ipakita mo sa kanila na totoong nagke-care ka sa kanila. True friends bring care. Number 2, true friends bring correction. Pakisabi nga po, correction. Yan, meron kasing mga kaibigan mo lang kasi puro positive ang sinasabi sa'yo. Uy, ang ganda-ganda mo, ang ganda ng damit mo, ang bango-bango mo, baby pala Pero ang tunay na kaibigan, kung talagang kaibigan mo yan, itatama ka niyan.
Yung iba kasi, kaibigan mo lang kapag may tama ka lang. Pero itong mga tunay na kaibigan, itatama ka. Proverbs 27, 5-6, better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. Ang totoong kaibigan, hindi lang nang fa-flatter. May mga kaibigan ba kayong ganon? Lahat na lang positive sinasabi sa inyo. Flattery. Alam niyo po bang flattery is a sin? Kasalanan po yung mang-flatter ka lang ng mang-flatter. Pero ang totoong mga kaibigan, ibabardagol ka ng totoo. Real friends deal honestly. Nagsasabi sila ng totoo kasi ayaw kanilang mapahamak. Yan o, faithful are the wounds of a friend. Kasi kapag kinokorek ka, masakit naman talaga. Correction yan eh. Kunwari si Kuya Edgar, sabihin, sintonado ako, masakit yun. Sisenyasan ako, taas ko pa raw, taas mo pa. Tapos gaganon pa yan, pag mga sisintonado ako. Tapos, kaya minsan ayaw ko na magpakanta, gaganon sa table. Pero alam ko, ginagawa niya yun kasi mahal niya ako. Kinokorek ako kasi ayaw niya ako mapahamak. Sample lang po yung kay Kuya Edgar, hindi po nangyayari yun sa totoong buhay, ha? Pero baka kasi magtingin-tingin na kayo, ba't gumagano si Kuya Edgar? Huwag niyo papansinin yun. For example, no? Alam nung kaibigan mo na hindi para sa'yo yung lalaking yan. Uy, nag-react yung pinsan ko. Tapos ikaw naman talagang todo habol ka. Kala mo nasa marathon ka. Tapos pagod ka na, be. Habol ka, bitter ka, di naman naging kayo. Tapos, buti na lang yung mga totoong kaibigan, hindi napapagod, itama ka. Kasi alam nyo, yung mga totoong kaibigan, itatama ka kasi ayaw kanilang mapahamak. Yan yung magsasabi. Alam yun, kapag ang kaibigan, gusto lang niyang makuha, may gusto lang siyang makuha sa'yo, hindi ka niya i-correct. Kasi ikikip ka niya eh. Gets niyo po? Yung kaibigan na may gusto, parang gusto lang dumikit-dikit sa'yo kasi may gustong makuha lang sa'yo, hindi ka i-correct. Bakit? Ayaw ka niyang masaktan. Kasi kapag nasaktan ka, may potential, sa totoo lang po pag nasaktan yan, may potential magtampo yan. May potential na lumayo yan. Pero yung mga totoong kaibigan, mga kapatid, hindi yan mangingimi na itama ka kasi hindi naman niya hinahangad yung makukuha niya sa'yo. Ang hinahangad niya, mapabuti ka. Kaya nga po, faithful are the wounds of a friend. Kesa naman kisses of the enemy. Gusto mo yun? Hinahalik-halikan ka, oh, ganda-ganda mo, di ba? Yakap-yakap kayo dito, tapos nagpaplastikan lang pala kayo. Tapos hindi ka tinatama, may muta ka na sa mata, di pa sinasabi sa'yo. True friends bring correction. By the way, ang totoo pong kaibigan, Proverbs 27 verse 9, oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend. Okay. Paano yung po masasabing sweet yung kaibigan nyo? Comes from his earnest counsel. Ito po huwag nyo naman pong hahayaan na nagkokorek kayo na nagkokorek, tapos wala naman kayong plano kung paano siya magbabago. Ano yung may mga kaibigan kayo, lahat na lang napuna na, pero di naman sinasabi kung paano ka mag-i-improve. Yung word dito po na counsel means payuhan sila kung paano sila magiging okay. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang po correct ng correct. Kailangan po, yung correction may kasamang counsel. Kailangan po, pag kinorek natin yung isang bagay, for example, nakita nyo po, sabi ng kaibigan mo, mag-iipon na siya. Kunwari, mag-iipon na raw. Tapos nakita mo, kapitbahay mo lang kasi yung kaibigan mo. Tapos nakita mo, dating ng dating yung delivery ng Shopee. Siyempre, iko-correct mo. Sabi mo, oh, kala ko pa mag-iipon ka. I'm healing my inner child. Di ba? Kasi, feeling ko kailangan ko to. Alam mo yun? Sige, iko-correct mo siya na, alam mo, kala ko ba mag-iipon ka. Ayusin natin yan. Ang totoong kaibigan, hindi ka lang iko-correct. Tutulungan ka kung paano ka magiging ayos. Yun po yung sweet na kaibigan.
Tandaan po natin kapag ang kaibigan, sinusugatan yung pride mo, hindi yun ini-intend para masaktan ka, pero para gumaling ka. Marami po kasi, hindi nila matanggap yung correction. Bakit? Kasi sinasagasaan yung ating pride. Lahat naman po tayo may pride, di ba? Unang kasalanan nga yan, di ba? Pride. Di ba? Yung nga kasalanan ni Satanas di ba? Pride. So lahat po tayo may pride. At lahat po yan nasasaktan kapag po tayo na itatama. Pero ang tanong, yung nagtatama ba, tayo bilang nagtatama, sana po ang intention natin hindi lang para makasakit, pero para mas gumaling. Not to harm, but to heal. Bakit? Kapag po kailangan nyo ng bagong puso, hindi nyo naman kailangan ng pharmacist para bigyan kayo ng paracetamol. Di ba? Ang kailangan buksan yung puso mo at ayusin yung puso mo. At yung surgery, mahirap yun, masakit yun. Kapag ba naitatama tayo, masakit yun? Ay, grabe, ang babait naman dito sa church na to. Kasi nasasaktan pag tinatama ako Di ba lahat naman po tayo, pag tinatama tayo, masakit yun. Pero it's a wound worth receiving. Yun po yung sugat na masarap tanggapin kasi alam mo na may nagkikare sa'yo at alam mo na para sa ikabubuti ko yun. Sabi mo sa katabi mo, magpatama ka. Baka kasi may tama lang, di ba? Magpatama ka. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a person sharpens his friend. Alam niyo po yung nagtutulis ng kutsilyo. Di ba yung kutsilyo, di ba may hasaan po yun? Di ba gawari po sa bakal din yun minsan, di ba? Di ba? Ganun niyo po, di ba? Parang masahe yun Yup. Yung pong pagkiskisan ng iron, hindi po madali yun kasi it brings friction. Pag may friction, madalas mainit. Pero pagkatapos po nun, matulis na ulit yung kutsilyo. Ganon din po tayo bilang mga tao. Sabi po dyan, as iron sharpens iron, so a person sharpens his friend. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin nito, friends should improve one another. Ang totoong kaibigan, kailangan pinipilit ka at pinupush kang mag-improve. Kaya mahirap mag-improve pag mag-isa ka lang. Kasi parang yun, wala na ako i-improve. Ako lang naman mag-isa gumagawa nito Hindi ko na, the best ka, di ba? Pero ang improvement darating, paano raw po? Kapag meron tayong kaibigan na kaya tayo i-correct at kaya tayong i-sharpen. Kaya nga po tayo dito, lahat tayo mapurol dito. Lahat po tayo mapurol dito. At lahat po tayo dito mga iron na nagkikiskisan sa bawat isa. At alam niyo po, pag may kiskisan, usually may sakitan. Usually, may friction. Usually, may mga spark-spark. Pero worth it yon. Kasi after ng lahat ng sakitan, after minsan ma-offend ka, minsan masasaktan ka, pero after nun, nag-improve ka. True friends will challenge you to be the best that you can be. Ang totoong kaibigan, hindi ka pagsesettlin for less. Ang totoong kaibigan, pag-i-improvein ka. Kasi lahat naman po tayo works in progress Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Magpa-correct? Kasi ang totoong kaibigan, iko-correct ka. Number 3, true friends bring closeness. Yan, closeness. Closeness, ibig sabihin may proximity. Close po kayo. Proverbs 18 verse 24. A man of many companions may come to ruin. Yun daw taong maraming quote-unquote kaibigan, mapapahamak. But there is a friend who sticks closer than a brother. Sa Facebook po, ilan ang friends nyo? Alam niyo po, tinanong po ako ni Ate Rigel one time dyan. Sabi niya, ilan friends mo sa Facebook? 5,000 po kasi friends ko sa Facebook. Okay? Follow niyo na lang po ako, di niyo na po ako ma-add Ayan. Wow. Tanong na lang sa akin, kilala mo lahat yan? Yung iba may interaction, yung iba wala.
Alam niyo yun, kahit marami kang friends sa Facebook, hindi naman lahat yon friends mo. Yung iba nga doon, scammer eh. Di ba? Sesendan ka ng link, tapos yung pala scam. Di ba? Yung iba doon, alam mo yun, biglang nangangamusta. Uy, kamusta ka? Loan application pala. Di ba? Gagawin kang co-maker, mga tipong ganun. Mangungutang pala siya, kaya biglang grabe, gulat ako doon. Kasi pwede tayong maraming kakilala, pero walang totoong kaibigan. Sad. Alam mo yun, may kilala ba kayong ganun? Yung lahat kaibigan niya? Di ba? Lahat kaibigan niya, pero pagdating sa oras ng pagsubok, siya lang mag-isa. Sabi po dyan, there is a friend who sticks closer than a brother. Yung word na stick po dyan, in the original Hebrew, ay kinakatakutan ng maraming tao. Yung original Hebrew po ng word na stick ay commitment. Uy, commitment. Pag sinabi pong commitment, didikit ka. Through thick and thin kasama mo. Kasi committed ka, consistent ka, na kaibigan ko yan. Yung consistent, hindi lang kapag marami kang pera. Yung consistent, pag maaliwalas lang ang buhay. Ang mga totoong kaibigan, close sa'yo at close sa buhay mo. Meron po ba kayong mga kaibigan na ganon? Praise God for that. Lastly, number 4, true friends are costly. Magastos. Hindi po magastos. Alam mo, naging kaibigan ko lang to, hindi na kami kumakain sa Jollibee ngayon, sa iba na kami kumakain. Di ba? Parang, dati nung hindi ko kaibigan to, okay na ako sa lugawan. Ngayon, pag lumalabas kami ng McDo. Mga tipong ganun, di ba? Hindi po yun yung ibig sabihin niyan. Ibig sabihin po niyan, ang totoong kaibigan, mahalaga. Costly. Proverbs 20 verse 6, many a man proclaims his own steadfast love, but a faithful man, who can find? Mahirap ng araw pong maghanap ng tapat na kaibigan. Minsan na nga lang, tanghali na lang daw ang tapat. Kaya mahirap na raw humanap ng tapat na kaibigan. Sabi yan ng Proverbs, but a faithful man, who can find? Pero ang totoong kaibigan, magiging tapat sa'yo. Hindi ka kinakaibigan dahil meron ka. May halaga ka sa kanya kasi mahalaga ka. Maraming friends pero baka fake. Ang mga faithful na friends, costly, mahirap hanapin. Kasi mga kapatid, and I would end with this, may 3 uri ng tao. Sulat niyo po ito, wala ito dyan. There are friends for a reason. Meron pong mga kaibigan mo kasi may dahilan lang. Kaibigan mo kasi aalukan ka pala ng abon, insurance, St. Peter. Buti yun nga inaalok, hindi drugs, di ba? Hirap naman nun. Pag good item to, nga ganyan. Di ba? May mga kaibigan ka for a reason. Kaibigan mo kasi katrabaho mo. There are friends for a reason, number 1. May mga friends din po for a season. Mga taong ipinapadaan lang ng Diyos sa buhay mo for a season, pero hindi mag-i-stay forever. Pero rin meron din pong pangatlo. Meron din pong friends for a lifetime. Meron din pong ipinapadala ang Diyos sa atin mga kapatid na mga kaibigan for a lifetime. Kaibigan mo mula noon at hanggang ngayon. So ang tanong, are we a friend for a reason, a season, or a lifetime? Ang totoong kaibigan, ang totoong friendship, hindi yung kung ano yung makukuha mo sa ibang tao. Pero kung paano mo mai-improve yung isang tao. Ano yung mako-contribute ko sa'yo? How can I love you better? How can I serve you better? Ang totoong kaibigan, hindi yung para may makuha ka lang. Pero kung ano yung maiko-contribute mo sa kanya. True friendship is always about the other person.
Ang totoong pagkakaibigan, hindi tungkol sa'yo. Tungkol yan dun sa kaibigan mo. Kasi ang totoong kaibigan, kaya mo nga kaibigan kasi iniibig mo. May pag-ibig involved. True friendship is always about the other person. True friendship is always about sacrifice. Kaya nga po siguro sabi ni Jesus, John 15:13, greater love has no one than this. Ano raw po yung greater love na yon? That someone lay down his life for his friends. Ang pinakahigit daw pong pagkakaibigan, ang pagiging kaibigan, hindi yung kung anong makukuha natin doon sa taong yon, kundi kung paano kaya mong ialay ang buhay mo para sa kaibigan mo. At mga kapatid, hindi lahat ng makakatagpo nyo sa mundong ito ay tunay na kaibigan. Amen. Merong mga tao, mga naging kaibigan nyo na na-disappoint kayo. Merong mga tao na kaibigan mo na finail ka. Marahil hindi big time, marahil small time. Sabi, magkikita raw kayo, tas inindyan ka. Marahil, itong kaibigan na to, sinabi na pupunta siya dito, nag-commit siya sa'yo, tapos bigla siyang uurong. Or marahil, mas malaki pa doon. Marahil sinabi niya, nasasamahan ka niya sa pagsubok, pero nung panahon ng pagsubok, nawala rin siya. People will fail you. Ang tao, if-fail ka. Pero may kilala ako, mga kapatid. Inalay niya yung buhay niya, hindi nga para sa mga friends niya, pero sa kinoconsider ng tatay niyang enemies. At yung kaibigang yon, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Bibigyan ka ng care. Aalagaan ka nun. Iko-correct ka. Gugustuhin nun, mabuhay ka sa kabanalan, hindi sa kasalanan. Itong kaibigan na to, close sa'yo. As in, close na kahit mag-isa ka sa kwarto, umiiyak ka, pag lumapit ka sa kanya, mararamdaman mo yung yakap niya. At itong kaibigan na to, costly. Kasi, kaya ka naging kaibigan niya, kasi inalay niya yung sarili niyang buhay sa krus ng Kalbaryo para maging friends ka with the Lord. And His name is Jesus. Pag binasa niyo po yung John 15, sinabi ni Jesus doon, hindi ko na kayo tinuturing na servants. Sabi ni Jesus, hindi ko na kayo tinuturing na servants kasi ang relasyon ng servant-master, parang amo, tsaka alipin. Pero alam nyo, sabi niya doon sa John 15, I now call you friends. So kahit wala kang friend, may tunay kang friend na ang pangalan ay Jesus. Question, friends po ba tayo kay Jesus? Uulitin ko po yung tanong. Friends po ba tayo with Jesus? Requirement, John 15:14. Next. You are my friends, pag ano raw? If you do what I command you. Sino po dito gusto maging friend si Jesus? Friends daw po tayo with Jesus kung sinusunod natin ang mga pinag-uutos niya. And His greatest commandment is simple. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love one another as you love yourself. It's always about the other person. Kaya nga lahat ng sinabi ni Jesus, love one another, serve one another, pray for one another. Lahat for one another. Kasi yun ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, hindi yung kung ano yung makukuha ko sa'yo, kundi kung paano kita mapagsisilbihan, kung paano kita mapagpe-pray, kung paano kita mapaglilingkuran pa. Kasi yung tunay na kaibigan natin, hindi dumating sa mundong to para paglingkuran siya, kundi para paglingkuran tayo. He came not to be served, but to serve. And His name is Jesus. Kaya mga kapatid, we can be
a true friend to other people because someone modeled it to us. Dahil may tunay ka ring kaibigan. Hindi ka iiwan, hindi ka madidisappoint doon sa kaibigan mong yon. Kaibigan nga, nadidisappoint ka, edi lalo na sa pamilya mo, lalo na sa asawa mo, madidisappoint ka. Pero kay Jesus, never kang madidisappoint. And if you want to be called as friends of God, do what Jesus commanded. Challenge po. Number 1, make the first move. Maging kaibigan ka rin sa iba. Ginawa mo kasi pagka-Kristiyano mo, nandito lang sa loob ng church. Yung kapitbahay mo, yung araw-araw, nagbibidyo kita sintunado. Kaibiganin mo kaya? Kaya? Yung kaibigan mo, yung kapitbahay nyo, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, nakatapat yata sa booper sa inyo. Boom, 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 boom. Hindi mo kailangan ng alarm clock. O iba, baka iba naman yung sa booper, umaga pa lang, naririnig mo na. Nauna pa sa putak ng manok. Why not i-reach out mo? Maging kaibigan ka rin naman sa iba. Make the first move. Maging kaibigan din tayo. Pangalawa, join a small group. Grow. Iron sharpens iron. Kailangan natin yung bawat isa. Hindi ka mag-i-improve na mag-isa lang. Kailangan nating makinig kahit minsan masakit. Hindi ka lang niya sinasaktan kasi ano yun? Sadista? Hindi. Hindi ka niya sinasaktan kasi gusto niya kanyang saktan. Kasi minsan kapag kinokorek ka niya, nasasaktan din siya. Be in a small group. And number 3, be friends with Jesus. Sunod tayo kay Lord. Kasi kapag sumusunod tayo kay Lord, sigurado, yung relationship natin with other people, susunod lang din. That's what friends are for. In good times and in bad times. Pero buti na lang, meron tayong Jesus na in good times and in bad times. Siya sabi siguro ni Jesus, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for.